sinabing yun ng reporter, tila nagka-ideya ang investigador. Iyan ang kailangan naming imbestigahan kung may kaugnayan ang rape case sa kolehiyala ngayon sa nakalipas na 3 taon. Sige, sir, pero pwede ko nang ilabas sa dyaryo itong sketch sa suspect, para kung sakali, maalarma ang mga taong bayan. Tanging sa cartographic sketch lang na ilarawan ang mukha ng killer rapist. Ibinagsak ni Rudy ang hawak na dyaryo matapos pakatitigan ang larawan sa nalimbag nilang pahayagan, pinatutunog kanyang mga daliri sa mga kamay. May nararamdaman siyang matinding kaba sa kanyang dibdib, ang mga mata ng lalaki at ang pangahang mukha nito, parang nahahawig sa. Ipinilig ang kanyang ulo, kumuha ng isang basong tubig sa hindi kalayuan sa kanyang hot and cold water dispenser at nilagok lahat yun. Imposible, sigaw nito, ang kung anong biglang nagsumiksik sa kanyang utak ay imposibleng mangyari. Nang agad dinampot ni Rudy ang telepono, "Hello? Sir, viral ang scoop natin, wala nang mabilhan dito sa Kanlubang Market, pinag-uusapan ng mga tao, at alerto na ang pulisya at mga barangay dito." Sakalang tila nakahinga ng maluwag si Rudy, "Mabuti naman, naririyan ang mga anak ko, dyan sila nag-aaral, gusto kong matiyak na safe sila." "Okay rito, sir." Matatarantang suspect ngayon kung sino man siya, vigilant na ang mga tao rito, inaalam na rin kung related iyon sa kaso ng janitor. Okay, lagi kang mag-a-update sa akin, Joros." Pagkababa ng telepono, sapo ni Rudy ang kanyang ulo. Gusto niyang isipin na tamang desisyon niyang nilisan nila ang Amerika para balikan kanilang dating pamumuhay sa Pinas. Maliban sa isang nakaraan, nakatayo si Celine sa gate ng universidad, panay ang tingin nito sa kanyang relos, 5:00 ng hapon, wala silang klase sa huling subject. Iniisip niya kung magko-commute na lang siya, marami siyang gagawing thesis, nagsasalubong mga estudyante sa kanyang harapan, labas-masok. Kumislap ang mga mata nito, nakita niyang pinagkakaguluhang vendor sa kabilang kalsada ang kanyang paboritong street foods, mga tusok-tusok. Fishball at kwek-kwek, hindi na nagdalawang isip, agad tumawid ito, pero hindi niya nakita ang paparating na sasakyan, at mabilis ang pagkakahila sa kanya ng dalawang mga kamay, kapwa sila bumagsak sa aspalto. Pero agad ding natapakan ng driver ang selinyador. "At ano ba?" sigaw ng driver, "hindi ka tumitingin sa dinadaanan, bibigyan mo pa ako ng problema." Saka humarurot na ang sasakyan palayo, natakot din ang driver na baka kuyugin siya ng mga taong nakakita sa nangyari. Maagap namang lumapit sa kanila ang gwardya ng universidad, at sabay silang itinayo nito. "Nasaktan ba kayo, Miss Celine? Siguradong nakuna ng CCTV ang nangyari, mahahabol natin ang lokong driver na yun." Saka nakilala ni Celine kung sino ang kanyang superhero. "Aling Maria, kitang-kita ko kung paano kang inagaw ni Aling Maria sa kamatayan, grabe, ang lakas mo kahit matanda ka na, Aling Maria." Puri ng gwardiya, sobrang pasasalamat ni Celine sa janitress, totoong kung di siya nahatak ng may edad ng babae, malamang may di magandang nangyari sa kanya. Salamat po, tumango lang ang janitress, ngumiti, kita agad ang mga gatlas sa mukha nito nang ngumiti. At nang makatayo, hawak ang kanyang baywang na tila hirap sa paglalakad. Nag-alala ng labis si Celine, "Baka nasaktan din kayo, manang, ang mga galos ninyo." "Oo nga, Aling Maria, baka ikaw ang kailangan dalhin sa klinik, ang mga buto mo, malambot na," segunda ng gwardiya. Pero sunod-sunod ang iling ng matandang babae, itinaas ang isang kamay, tila sinasabing, huwag siyang intindihin. Iimbitahan na lang po kitang kuma." Hindi na natuloy ni Celine ang sasabihin nang makarinig ng malakas na busina mula sa kanyang likuran. "Ate, sis," si Kathy, ang bunso niyang kapatid, kumakaway sa bintana mula sa kanilang van. Agad bumaba si Andeng sa van matapos may parada sa tabi, sinalubong siya. Labis na nag-aalala, "Anong nangyari, Ate Celine, bakit nakatingin sa iyo ang mga tao?" "Wawala ito, muntik na akong mahagip ng ibang sasakyan, but okay na ako." Naghahagilap ang mga mata ng dalaga, pero wala na ang matandang janitress sa paligid. "Nako, mag-iingat ka sa pagtawid-tawid, may mga barumbado talagang driver ngayon, mga siga, kala mo nabili na ang kalsada, tara na, uwi na tayo." Habang alalay ni Andeng si Celine patungo sa kanilang sasakyan, patuloy nililingon ng dalaga ang paligid, hanggang makapasok sila sa loob ng van. "Pasensya ka na, ate, late na kaming dumating, may binili pa si Kathy sa bookstore malapit sa school nila." Yakap naman ni Kathy ang kapatid, nag-aalala rin ito sa kanyang ate, "Are you okay, ate? Maybe something hurts you." No, okay lang ako, huwag kayong magpanik, nakauwi na sila sa baryo," sinabi ni Andeng sa mga kasama, na muntik nang mabangga ng ibang sasakyan si Celine, at tinulungan ito ng gwardiya. "Susmar Joseph, mag-iingat ka, bibi, lagi kang titingin sa kaliwat kanan mo kung tatawid ka sa kalye, may mga tao talagang mga walang modo." Sinasabi ito ng matandang yaya, nasa harap na sila ng mesa para sa kanilang hapunan. Pero naroroon pa rin ang galit at kaba ng kanyang ina sa nangyari.
Kung dahil lang sa street foods, madidisgrasya ka, tatambakan ka namin dito, Andeng, ipamili mo ang ate mo sa grocery pagbaba niyo ulit sa sentro. Malalim na ang gabi, hindi makatulog si Celine, hindi niya makalimutan ang pangyayari. Kung paanong muntik na siyang madisgrasya sa kalsada. At may pilit sumisiksik sa kanyang utak, isang eksena. Kitang-kita ko kung paano kang inagaw ni Aling Maria sa kamatayan, grabe, ang lakas mo kahit matanda ka na, Aling Maria. Napabalikwas ng bangon si Celine, totoong sinabi ng gwardiya. Parang di nanggagaling sa isang higit 50 years old ang kanyang lakas. Ang kanyang mommy ay higit 50 na, pero marami na itong nararamdaman sa katawan. Hindi na nga kayang makapagbuhat ng 10 kilong bigas. Pero si Aling Maria, napakalakas niya, naisip ni Celine marahil, batak sa trabahong bukid ang matanda. At di katakatakang nakaya siyang hatakin, nasa 5 feet 6 inches ang height ng matandang janitress. Pero taliwas sa hitsura ng tagapaglinis kanyang lakas, banaag sa mukha nito ang mga kulubot, at hindi magawang ngumiti, at tipid kung magsalita. Hawak ni Celine ang kanyang ulo, masakit na ito, di lang dahil sa tinapos niyang thesis, kundi sa mga alalahanin na nagdadagdag stress sa kanya. Nang bigla, mula sa labas ng bahay, nagdadamba mula sa kulungan si Cutie, tila may nakikita ito sa labas ng kanilang bakuran. Agad pinuntahan ni Celine ang bintana, hinawi ang kurtinang tumetabon sa babasaging bintana rito. At napaatras siyang hawak ang kanyang dibdib, isang anino ang nakikita niyang gumagalaw, nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Tila sa bintana niya ito nakatingin, dumadagundong ang kaba sa dibdib. Agad isinara ni Celine ang kurtina, yumuko, gumapang patungo sa kanyang kama. Dinampot ang kanyang cellphone, na alimpungatan ang sumagot. Hello, Ate Celine, bakit nakapikit pa si Andeng habang sumasagot sa kanyang cellphone? May tao sa labas, Andeng, ha? Nawala ang antok ng katulong, tiningnan ang relo, 1:00 pa lang ng hating gabi. Agad ginising ang tiyuhin at tiyahin sa kabilang silid. Pinagliwanag nila ang buong sambahayan, dumampot ng mga armas. Ang mataas na gate na gawa sa rehas na bakal ay natatakpan ng malalagong mga halaman. Dahan-dahan ang pagsilip nila sa pagitan ng mga rehas nito. Ngunit wala silang nakita, pero kitang-kita ko, may tao sa labas ng gate, kaya galit na galit si Cutie. Pilit ni Celine sa kanila nang magising ang lahat ng tao sa bahay. Tiyakap ni Kathy ang aso na panay dila sa kanyang mukha. Are you okay, Cutie? Sana hindi na lang kita ikinulong sa bahay mo. Nababahala maging si Betty, naniniwala kami sa iyo, anak, sino kayang gagawa niyon? Noon na may walang nagmamasid ng ganyan dito, pagkatakot ni Aling Gloria. Kung kailan marami na tayo, saka may nagtitik-tik dito. Napadakot muli si Celine sa kanyang dibdib, kaya agad iwinaksi ng ina ang pagkabahala maging ng matatanda. Baka naligaw lang, magtatanong, halos 1:00 na ng madaling araw, ma'am, saka pinakadulo tayo rito kung magtatanong siya, dapat sa mga nasa unahan nating kapitbahay. Nagkaideya si Mang Deroy sa sinabi ni Andeng, kailangan na nating magpalagay ng CCTV, Betty, uso na rito sa baryo yan. Oo nga po, ma'am, yung ibang kapitbahay natin, may mga CCTV kaya kahit wala sila palagi, namomonitor nila ang mga bahay nila, susog ni Andeng. Sige, sasabihin ko kay Sir Rudy mo pag uwi niya. Binalingan nito ang magkapatid na Kathy at Celine, go to sleep na, mga anak. Dito na muna kami ni Andeng sa sala, baka tumahol ulit ang aso. Mabuti na lang nasa labas, sa kulungan niya si Cutie, nalaman nating may tao, si Andeng ulit. Oh, but my dog might get hurt, bulalas ni Kathy. No, bunso, anong ginagawa ng mga pamalo namin ni Andeng? Mga lehitimong yantok ito, basag ang buto kung sino man ang lalaking iyon na magtatangkang pumasok dito. Si Mang Deroy, ngingisi-ngisi si Andeng sa pagyayabang ng tiyuhin, sa edad na 67 ng kanyang tiyo, malakas pa talaga ito, at siya parang lalaki kanyang tikas. Bago matulog si Bettina, pumunta ito sa silid ni Celine. Uminom ka na ba ng gamot mo? Huwag kang magpaapekto, just pray, at hinalikan ito sa noo ang anak. Wala na ang ina, nakakapit si Celine sa kanyang kumot, hindi siya nagpatay ng ilaw, nakatitig sa kisame, hanggang dalawin na siya ng matinding antok. Mabilis ang tiktak ng orasan, butil-butil ang kanyang pawis sa noo, gumagalaw ang talukap ng kanyang mga mata, kumikibot ang labi. Isang anino ang nakikita niyang may hawak ng patalim sa pader. Papalapit sa kinaroroonan ng isang dalagita na nagpapakasiksik sa sulok ng bodega. Nanginginig, takot na takot, halos hindi humihinga, ngunit ang impit na mga iyak nito at paghingal ang nagpabaling sa anino para siya ay makita, nag-uunahang mga tiklado sa keyboard ng computer, nang biglang, binitiwan ni Rudy maging ang kanyang iniinom na kape, inangat ang cellphone, nahuhulaan niya sa gayong oras kung sino ang tumatawag, Betty, Han, subalit iba ang narinig niyang tugon.